Yan guys, ang ginagawa ko dyan ay isang putol na tornado na 2.8 Cummins. Yan, lalagyan ko po yan ng plastic edge para ma-check natin yung kanyang clearance. Lalagyan ko muna yung Conrad bearing, tapos susunod ko dyan yung ating main bearing. Yan, yung sa ibabaw ng ating sigunyal. At pagkatapos niyan guys, pagkatapos maglagay ng plastic edge ay ilalagay ko naman yung ating main bearing or cap. Yan na yung ating main bearing. Kapit ko na yan. Yan guys. At pagkatapos ng main bearing ay susunod ko naman yung ating connecting rod cap bearing. Ayan. Para mag-check natin kung tama yung ating sukat ng or clearance ng ating main bearing and connecting rod bearing, kaya lalagyan natin ng plastic edge. At pagkatapos yan, gamitan ko muna ng ratchet yan para lumapat muna siya. Yan, tapos yung ating main bearing, yan na. Ratchet ang gamitin muna natin. Yan. At pagkatapos yan guys, gagawin na tayo ng torque wrench yan para final fittings niya. Bali yan guys, ang unang torque niyan ay yung ating main bearing. Bali ang torque niya guys, ganyan tornilyo ay 120 po yan guys. Ganyang sa ating main bearing, 120 po ang torque niyan. Yan. At hihintayin kong tumunog yan. Pag lagatik niyan guys, is tama na yung kanyang torque. Yun. So, lumagatik na yun. So, tama lang yung ano na yun, yung torque na yun. So, hanggang doon lang talaga yun. Yan ang main bearing, 120 ang torque niyan. At isusunod ko dyan yung ating connecting rod bearing. Ang connecting rod bearing naman guys, ang torque niyan is 60 foot-pounds. 60 lang guys ang sa akin dyan. Kanya-kanya pong ng mekaniko na yan. Pagka ganyan, sa akin po 60 sa connecting rod at saka 120 sa main bearing. Yan, bali yan, lumalagatik na yan. Paglagatik niyan guys is tama na. At pagkatapos niyan guys, tatanggalin ulit natin yung ating Conrad at main bearing para malaman natin kung tama na yung kanyang sukat or clearance. At yan guys, tatanggalin natin yung ating connecting rod bearing. Isusunod naman natin tanggalin yung ating main bearing or main cap bearing. Ayan, malalaman natin ang resulta dyan kung maganda yung fit-fit niya o kung nasa tamang gauge. So ayan, maganda pa yung kanyang pagkakapit-fit o pagkakalapat ng ating plastic gauge. So hindi man po kita sa ating camera, pero yan po ay maganda po ang clearance niyan. At yan guys, ay gumawa ko ng plastic gauge. Susukatin natin yan. Kailangan guys, yung sa malapal ang pinakatamang sukat talaga niyan. Na kulay pula na malapal guys. So yan, tamang-tama po yung sukat niya. Sa connecting rod, and then punta naman tayo sa ating main bearing. Ayan guys, tamang-tama din yung ating sukat dyan. And then ang kasunod ko dyan guys, ginawa ay naglagay na ako ng langis sa ating mga journal o sa ating mga bearing. Yan, nilagyan ko na yan. Kailangan guys, basang-basa sa langis yan. Hindi kailangan matipid tayo sa langis. Lahat po ng butas ay kailangan po malagyan yan. Mabugahan ng langis. Yan, inisa-isa ko talaga yan. Lahat ng butas, kailangan tumagos yan sa kabilang butas.
ng langis. Ang tagasunod ko dyan guys na ginawa ay kinuha ko naman yung ating main cup na number 1. Ayan guys. And then, kinuha ko naman yung number 2 guys na main cup or sa main bearing. Yan, kailangan may mga langis din yan guys. Lahat ng mga bearing o lahat ng isasalpak na mga cup. Kailangan basang-basa yan guys ng langis. Huwag po tayong matipid. At yan naman, pinupukpok ng partner ko yung mga bearing ng daan-daan or yung cup para lumapat lang siya. At ang kasunod kong gagawin dyan guys ay yung ating connecting rod bearing. Ayan, sa connecting rod bearing naman tayo guys. Pagkatapos ng main bearing. Yan, kailangan may langis din yan guys. Yan, at saka kailangan hindi magkapalit-palit yan dahil meron na kanya-kanyang sukat yan or setting. Yan, may langis, kailangan lahat yan lalagyan ng langis. At fast forward tayo dyan guys. Doon na tayo sa pag-higpit ng mga tornilyo. At syempre mag-umpisa tayo niyan guys sa number 3 na main bearing. Bali ang higpit ko po niyan guys is 120. Straight po lahat po yan is 120 yung ating main bearing. Ayan, sinisit po ng partner ko yan 120. Lagi sa gitna guys ang start. Kailangan nyo guys lumagatik. Pag lumagatik, stop na or tigil na sa hatak o paghigpit. Yun, tapos taas baba. Tapos pupunta sa kabila. Yan, tapos sa kaliwa. Tapos bababa sa kaliwa guys. Pag lumagatik, baba. Tapos pupunta sa kanan guys, tatawid yan sa taas. Yan. Tapos sa baba naman. Tapos sa kaliwa naman guys, tatawid uli yan. Ganun po ang paghigpit guys. Sa mga baguhan lang po na nag-aaral, ganun po ang paghigpit ng sigunyal at saka cylinder head o kahit ano man basta tornilyong marami. Yan. Tawid-tawid lang po. 60. So yan, ang kasunod naman gagawin ay yung ating connecting rod bearing. Isisit naman yan guys ng 60 foot-pounds. Bali yan guys, mag-umpisa po yan sa number 2 na connecting rod bearing or na piston. Ganun din yan, pag tumunog, tigil na rin para pantay-pantay ang higpit. Kaya meron po tayong tinatawag na setting
ng ganyang top wrench. Ayan sa number 3. At hanggang dito na lang muna yung aking video. Ipapakita ko na lang ulit sa number 1 and 4. Ibang video ko yung kung paano natin pinandar at ang umpisa kung anong dahilan kung bakit ito kumatok at bakit nasira ang makina natin at kung bakit natin binaba. So yun guys, tapos videohan ko na rin kung paano natin ito binuo at ano ang mga piyesa natin pinalitan para ito ay umandar guys. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong lahat.